Pakakasalan ko si Senyor Lucero. Wika ni Matilda Salvacion. Kung gano'n, senyora, tara na, bilisan mo. Baka mahanap pa tayo ng mga humahabol sa atin. Apurang tayo ng katiwala at alalay nito kay Senyora Matilda Salvacion. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Pakishare naman ang content natin, mga kabagis. For appreciation lang naman. Salamat. Takbo sa tubuhan ang ginawa nila Senyora Matilda kasama ang loyalista ng kanyang ama. Samantala ay tignan naman natin ang mga kaganapan sa pambabagat ng mga bulaw sa biyahe ng mga salandig at dalagit. Sa pananalsik ng ulo ng isang bulaw dahil sa biglaan na lamang na mabilis na pagkilos ni Isla, bago pa makakilos ang ibang bulaw, ay mabilis na pinaghahagis ni Lucero ang mga ito. Takot noon ang mga bulaw nang makita nila ang dalawang magkapatid na parang mga hayop o animal na makipaglaban, at lahat ng maabutan ni Isla ay kanyang tinatanggalan ng ulo. Nakanganga na lang noon si Kael dahil sa nakikita niyang lakas at bangis ng kanyang asawa sa pakikipaglaban bilang isang sinaunang gabunan. Baon ulit ni Isla ng malapunyal nitong kuko sa kalaban nilang mga bulaw. Tapos ay tagpas nito ng ulo sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kuko. Nananakbo na ang mga bulaw sa takot sa mga sinaunang gabunan. Amador, tingin ko, hindi na natin kailangan sumali pa sa laban. Magaling ka talagang pumili ng mamanugangin mo. Ganun talaga, kuya. Lakas at kapangyarihan na ngayon ang meron tayo. Hindi ba, Kael? Opo, ama. Sagot na lang ni Kael na nakanganga pa rin sa bilis ng mga pangyayari. At pagkatapos nga ng mga ilang sandali, ay bumalik na ang dalawang magkapatid kina Silvino. Mukhang mabilis lang naman pala yon, Senyor Lucero. Bungad na salita pa ni Silvino kay Lucero habang nasa likod naman nito si Isla na naglalakad, na puro talsik na naman ng dugo ang damit. Silang dalawa ni Lucero. Oo nga mga senyor, mga tampalasang bulaw, mang-aabala pa ng biyahe. Kutsero, sa pagdaan natin sa unang bayan na may mas maluwang na merkado, ay idaan mo na kami doon. May punit na naman kasi ang damit ko at dinumihan pa ng mga yon. Kausap ni Lucero sa kutsero. Opo, senyor. Masusunod po. Nanginginig na katawan ng buo ng kutsero sa pagsagot niya kay Lucero, sapagkat hindi niya akalain na ang mga sakay nilang prominenteng mga apelyido ay para palang mga halimaw. Kuya, may baon pa naman akong damit dyan. Kaya ayos lang, kahit di ka na bumili ng damit ko. Sige kapatid ko. Magbihis ka na muna sa loob ng karawahe nyo. Nakakahiya naman kay Senyor Mikael na asawa mo. Hindi ba, Senyor Mikael? Oo, senyor. Sagot na lang ni Kael ng maikse. At bago nga sila bumahi ulit, ay pinagbihis muna nila si Isla sa isang karawahe. Pagkatapos ay nagpatuloy na ulit sila sa paglalakbay. Kutsero, ang unang madadaanan natin na bahay panulayan, pusada man o hospidahe, ay doon muna tayo tumuloy upang makapagpahinga. At dumaan na rin tayo sa isang fondas para makakain. Bilin pa ni Amador sa kutsero. Sa mga hindi nakakaalam sa mga winika ni Senyor Amador na may kahalo pa noong lengguwahe ng mga Kastila, ang bahay panulayan ay ang mga tinatawag na natin ngayon na hotel.
At yung posada na salita nung araw ay yung mga mas malaking hotel. At yung hospidahe naman ay yung mas maliliit lang. At yung fondas ay ang mga karinderya nung araw o kainan nga. At nang gabi nga na yon ay nakahanap naman sila ng hospidahe pagkatapos nilang kumain sa isang fondas. Kaya nga naging maayos din lang ang pamamahinga ng dalawang pamilya ng gabing ito. At dahil dito ay balikan naman natin ang mga kaganapan sa Hacienda Salvacion. Nakalabas na nga sa malawak na tubuhan sina Senyor Matilda at alalay nito. At dito ay may nakaabang naman na sa kanila na mga kabayo. Kasama ang dalawang kalalakihan. Ibig sabihin ay may tumulong nga kay Matilda sa gabi ng kanilang pagtakas at sa kabutihan ng pagkakataon. Ay naitakbo nga nila si Senyora Matilda bago pa ito mapatay ng mga kamag-anak din nito. Ang mga panibagong salbasyon na uupo sa 6 na upuan ng kapangyarihan. Pagkatapos nga ng gabing yun, sa panibagong umaga, ay naghanda naman na ulit ang mga dalagit at salandiga sa pagbagtas ng daan sa kalupaan o mga ilang bayan ng Negros Occidental. Sa bawat pamamahinga naman nila sa kada bayan na kanilang madaraanan, ay ipinapaliwanag naman na kay Kael ng kanyang ama at Tiyo Silvino ang nangyari sa namatay niyang Tiyo Balbino. Kung bakit hindi nila sinabi agad ito kay Kael. Sa huli ay naintindihan naman yun ni Kael at nalulungkot na lamang sa pagkamatay ng kanyang Tiyo Balbino. Makinig ka, Kael. Ang mundong ginagalawan natin ay isang malaking kompetisyon o paglalaban dahil ang bawat individual na tao ay may kanya-kanyang ambisyon. Kung hindi magiging matibay ang dibdib mo sa mga mangyayaring pagsubok sa buhay, ay hindi mo makukuha ang iyong mga pangarap. At ang pangarap na yon na inaasam-asam mo ay mapupunta sa iba o nanakawin ng iba. Kaya ang pagkamatay ng iyong tiyo ay sabihin na lang natin na pagsubok para sa ating pamilya. Kaya maging matatag ka, Kael. Balang araw ay magkakaanak na rin kayo ni Isla. Marami pang mangyayari sa ating hinaharap. Mga bilin pa noon ni Amador sa anak nito na naiwan sa pandinig o kaisipan naman ni Kael. Kasi habang nananakbo noon ang karwahe nila, ay nakadungaw noon si Kael sa bintana ng karwahe na iniisip ang mga sinabi ng kanyang ama. Nakatulala ito na nakatingin sa malayo. Kaya naman, "Mahal, may problema ba?" tanong ni Isla sa tabi niya at yakap sa katawan ni Kael. Dahil pansin niya nga natulala si Kael at hindi umiimik. Wala mahal ko. Ayos lang ako." Tugon naman ni Kael. Nang sumingit naman sa usapan si Isagani. "Huwag kang mag-alala, Senyor Mikael. Maayos din ang lahat ng gulong ito." Oo, Isagani." Tugon lang ulit ni Kael ng maiksi. Nagpatuloy noon ang paglalakbay nila Kael pauwi sa Victorias. At dumaan muna sila sa mansyon din nila ng Talisay upang bilinin ang kanilang mga tagapagsilbi doon. Binili nyo ni Senyor Amador. Pagkatapos nun ay umalis din sila sapagkat nasa Victorias na rin noon ang ina ni Kael
At sa ilang araw nga nilang biyahe ay wala naman nang naging aberya pa sa daan. At ligtas silang nakarating ng Hacienda Dalagit. Sabay dumiretso na sila sa Casa Grande. Sa mga nangyari, malungkot man na isipin, sa unang pag-uwi ni Isla sa Landig Dalagit na ngayon, sa kandili ng mga Dalagit bilang parte na ng kanilang pamilya, ay bangkay na nga ni Balbino ang kanilang madaratnan. Tiyo, bakit? Bakit ang aga mong nawala? Bakit? Iyak ni Kael ng pagdadalamhati sa harap ng kabaong ng kanyang tiyo Balbino. Umiiyak din naman noon ang pamilyang naiwan ni Balbino na nasa likuran ni Kael. Kasi ay umuwi na rin sila galing sa Maynila kasama ang dalawang anak ni Balbino na babae, mga pinsan ni Kael, at pati rin ang asawa nun ni Gregorio, at isang anak din nito na lalaki ay nandun na rin upang makiramay sa pagkamatay ng bunsong Dalagit. Dahil nga dito ay hindi na rin naganap ang sinasabi noon ni Senyor Amador na tradisyon, ang sabugan, ang pagsalubong na selebrasyon sa unang araw na pag-uwi ni Kael kay Isla sa kanilang magiging tahanan bilang mag-asawa na nga. Dahil alangan naman nga na magdiriwang ka habang may nakaburol sa inyong pamilya. Pero sabi naman ni Senyor Amador, napapalipasin lang nila ang 45 araw pagkatapos mailibing si Balbino, at gagawin din naman nila ang selebrasyon na yon para sa manugang nito. Tatlong araw pa noon ang lumipas sa pagkakakompleto ng mga Dalagit. Ay inihatid na nga sa huling hantungan si Balbino Dalagit. Nang pagkatapos mailibing si Balbino, may naganap dito. Habang pauwi na ang lahat o papalabas na nga ng simenteryo, nang sasakay na sana ang mga Dalagit at Salandig sa kani-kanilang karwahe, napatigil silang lahat. Nang isang itim na karwahe ang tumigil sa gilid ng simenteryo, at mukhang galing din sa prominenteng pamilya ang may-ari ng karwaheng yon, sapagkat maganda ang pagkakayari nito. Sino kayang mga to? Tanong pa ni Amador sa Kuya Silvino niya. Makikita natin. Tugon naman ni Silvino ng maikse. Nang binuksan na nga ng kutsero ang pinto ng tumigil na karwahe sa gilid na daan sa simenteryo, may bumabang isang lalaki. Tinitignan din naman yon ni Lucero mula sa di kalayuan. Pagkatapos ay itim na guwantes sa kamay ang una nilang nakita, na parang inaalalayan ng lalaki yung nasa loob sa pagbaba. At nang pagbabangan nito, isa yung babae na nakasuot ng eleganting damit na kulay itim, at yun ay walang iba kundi si Senyora Salvacion. Bulong na wika ni Silvino. Oo mga kabagis, si Senyora Matilda nga ang dumating. Sa pagkabiglang reaksyon ni Silvino ng pabulong, anong ginagawa ng senyorang ito dito? Bulong naman ni Lucero na tanong sa sarili niya. Hindi alam ng mga Dalagit at Salandig kung ano ang magiging galaw nila sa pagdating ng dalagang Salvacion. Pero bigla namang lumapit noon ang ina ni Kael dito, at nang malapitan niya yon, Tonta! Anong ibig sabihin nito? Ba't ka na pa rito? Iniinsulto mo ba ang pamilya namin? Pinatay ng pamilya mo ang bayaw ko! wika ni Senyora Celestina kay Matilda
Nagalit agad. Pero wala namang alam na masyado si Senyora Celestina sa mga nangyayari. Basta ang alam lang niya ay mga salbasyon ang nanambang sa mga dalagit. Ngunit, pasensya na Senyora sa inyong pagdadalamhati. Nakikiramay ako. Pero mas marami ang nawala sa aking pamilya. At pati ang ari-arian namin ay nawala na sa akin. Nang dahil sa pamilya nyo, kaya wala kayong karapatan na tawagin akong ganyan. Mas marami pa nga kayong utang sa akin ng mga dalagit. Buhay ang inutang nyo. Sumbat naman ni Matilda. Tonta! Tonta! Malidukadang babae! Sumasagot ka pa! Bangayan ng dalawa sa gilid ng kalsada. Nang lumapit na rin si Amador upang awatin si Celestina. Tama na, Celestina! Nakikita ka ng mga tao. Huwag mong hiyain ang sarili mo dito. Kumalma naman noon si Celestina sa pang-aawat ni Amador dahil sa pinagtitinginan na nga sila ng mga ibang mayaman ding pamilya na nakilibing. Senyora, ano pong may paglilingkod namin sa'yo? Ba't ka na parito sa libing ng aming bunsong kapatid? Makalmang tanong ni Amador. Ipagpaumanhin niyo ho, Senyor Amador. Pero magiging tapat po ako sa inyo. Hindi po ako naparito upang makiramay o makilibing sa inyong pamilya. Naparito ho ako dahil may nakapagsabi ho sa akin na nandito si Senyor Lucero na siyang sadya ko. Ganun ba, senyora? Kung gayon ay aalis na kami dito sa harapan mo at maiwan ka na namin. Sa tingin ko ay hindi dapat kami makialam sa nais o sadya nyo kay Senyor Lucero. Salamat, senyor. Tugon na lang ni Matilda kasabay ng pag-alis ng mag-asawang dalagit. Sunod naman nun ay, Nestor, hindi ba yun si Senyor Lucero? Yung nasa tapat ng karwahe? Yung may kulay puting kabayo? Oo. Sa palagay ko, siya nga yun, senyora. Tara na, lapitan natin siya. Hindi ba nakakaiya sa mga tao, senyora, na ikaw na babae ang lalapit sa kanya? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sa pinagdaraanan kong ito ngayon, ay ubos na ang hiya sa aking katawan. Kahit nga ngayon, ay kaya ko nang ibigay ang katawan ko kay Senyor Lucero. Pakasalan niya lamang ako. Desperada na ako, Nestor. Dahil kung hindi ako magtatagumpay na makuha ang loob ni Senyor Lucero, ano na lang ang magiging buhay ko? Ayaw kong maging dukha, Nestor. Ayaw kong maging pobre. Paliwanag ni Senyora Matilda. Halika na, samahan mo ako, Nestor. Dagdag pa nito, sabay lakad. At pupunta na ito sa kinatatayuan ni Lucero. At habang naglalakad pa sila, maganda ba ako? Maganda ba ang pagkakaayos ko, Nestor? Sa tingin mo, maaakit ba sa akin si Senyor Lucero? Oo. Senyora, napakaganda nyo. Kahit na sinong lalaki na galing sa prominenteng pamilya dito sa Negros ay magugustuhan kayo. Salamat sa papuri, Nestor. Usapan ng dalawa sa paglapit nila kay Senyor Lucero. Habang ang ibang panauhin naman sa gilid ng kalsadang iyon ay nagbubulong-bulungan na parang mga bubuyog habang tinitignan si Matilda na taas noong papalapit naman kay Lucero. Habang si Lucero naman ay nakatitig sa kanya na parang inaabangan din kung bakit lumalapit sa kanya si Matilda. Buenos dias, Senyor Lucero. Bati ni Matilda sa bayuko sa pagkalapit nito kay Senyor Lucero. Buenos dias, senyor. Buenos dias, Senyora Matilda Salvacion. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Habang sinasabi yun ni Lucero, ay itinaas noon ni Matilda ang mga kamay nito
upang sana ay halikan ni Lucero sa pagbati. Ngunit tinignan lang yon ni Lucero at sinabing, "Pasensya na, senyora. Ngunit hindi naman ako nagiging bastos. Nag-iingat lang ako. Kasi baka pati ang guwantes ng iyong kamay ay may lason. Baka gawin mo ulit yung paraan mo sa itim na mahika nung unang nagkita tayo." Wika ni Lucero. Namula naman noon si Matilda dahil parang napahiya siya at sa pagbaba ng kanyang kamay. Nestor, Opo, senyora. Senyor Lucero, wala pong intensyon si senyora na lasunin kayo. At naparito po siya upang makipagkaibigan ho. Oo, may gusto siyang sabihin sa inyo na importante. At wala namang alitan talaga ang mga salbasyon at salandig. Kaya pakinggan niyo po, senyor, si Senyora Matilda. Pananalita naman nung nagngangalang Nestor na parang back-up ni Matilda sa pakikipag-usap o pangungumbinse. Pero nang di na makapagtimpe si Matilda, Senyor Lucero, ang totoo ay naparito ako upang sabihin sa iyo na pakasalan mo ko. Ano? Pagkakabigla naman ni Lucero. Sa pagkakabigla naman ni Lucero, sunod dito ay sinabi na ni Matilda kay Lucero ang mga nalalaman niya sa mga nangyayari ngayon sa 6 na pamilya. At nang ilang sandali pa ng usapan, ay liningon na noon ni Lucero si Senyor Amador sa kabilang karwahe na di naman kalayuan, kasama pa si Silvino. Nagtanguan naman sila noon na parang naiintindihan naman nila kung ano ang ibig sabihin ni Lucero. At kina Lucero naman nga, Nestor, sumakay ka na lang sa karwaheng ginamit natin. At gusto kong makausap ng masinsinan sa loob ng karwahe niya si Senyor Lucero. Oo, senyora. Tugon ni Nestor kay Senyora Matilda. Sabay bukas naman na ni Lucero ng pintuan ng karwahe nito. At pasok naman ni Matilda. Mukhang nakumbinsi nga ni Matilda na pag-usapan ng mga bagay-bagay na kasama si Lucero, sapagkat napapayag niya nga si Lucero na isama siya sa karwahe nito. At doon ay halos sabay-sabay na nga ang mga salandig at dalagit na bumalik sa Casa Grande. Nang habang nasa daan naman na sila, hindi umiimik noon si Lucero na nakatitig lang sa bintana ng karwahe habang karap naman nito sa kabilang upuan si Matilda. Nang biglang walang ano-ano ay hinalikan ni Senyora Matilda agad si Lucero sa pagtayo nito sa kinauupuan niya. Hindi naman agad nakakilos si Lucero sa pagkabigla. Ngunit nang naisip niya ang halik ni Judas na kakayahan ni Matilda, ipinitik lang ni Lucero ang mga kamay nito sa paghawi kay Matilda. Doon ay kumalabog ang loob ng karwahe ni Lucero dahil halos naihampas na sa kabilang upuan noon si Senyora Matilda dahil sa ginawa ni Lucero. Aray ko. Pasensya na, senyora. Binigla mo kasi ako. Sabi pa ni Lucero. At punas ng nguso agad nito ng panyo habang napapayuko ito sa pag-alalay kay Senyora Matilda. Dahil nga sa paghampas nito sa likod ng upuan ay napadapa na ito sa sakit ng kanyang puwet at likod. At nang maalalayan na ito ni Senyor Lucero sa pag-upo ulit, pasensya na talaga, senyora. Ipagpaumanhin mo. Pero nag-iingat lang ako. Baka naman kasi gamitin mo ang kakayahan ng halik ni Judas sa akin, yung sinasabi ni Senyor Silvino. Hindi ko naman gagawin yun, senyor. Dahil nais ko na ngang maging nobya mo eh.
Tugon ni Matilda. Ganun ba? Pero hindi pa tapos ang usapan natin. Kaya huwag muna natin gawin ang mga bagay-bagay na yan. Wika naman ni Lucero na namumula na ang muka sa maputi nitong kutis. At doon ay nanatili ng tahimik ito ulit. At mula doon ay hindi na nga nag-usap ang dalawa hanggang sa makabalik na nga sila sa Casa Grande. At dito ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang pag-uusap. Sa balkonahe sa taas ng Casa Grande sila nag-usap. Pero kasama na si Amador at Silvino. At sa pag-uumpisa pa lang ng usapan, Pakasalan mo ko, Senyor Lucero. At ang magiging kapalit noon ay ang pagtulong ko sa inyo upang matuntun nyo ang ikapitong pamilya. Magiging kaalyado nyo ako sa lahat ng bagay. At kasama na nito ang paglimot ko na rin sa ginawa nyo sa aking pamilya. Kayong mga salandig at talagit. matapang na suwestyon ni Senyora Matilda Salvacion. Alright, yun mga kabagis ko. Ang ganda. Gwapo problem si Lucero dito ah. Sa mga gwapo dyan, naiintindihan nyo na si Lucero. Pero kami siguro na average looking lang. Hindi. Kasi hindi naman kami kagwapuhan eh. Tsaka pobre lang. Hindi kami asyendero. Ang ganda talaga ng ginagawa kong sining na to. Nag-e-enjoy ako dahil alam kong kahit papano ay may tumatangkilik sa mga obra na kwento ko. At dahil doon, pakishare naman mga kabagis ko ang mga content natin sa mga alam nyong mahilig din ng ganitong kwento o content. At sana ay dumami pa tayo ng dumami. So, shout out na tayo. Shout out po kay Jomas Romel Iner at mga pogi ng Suresca Builders. Shout out din po kay John Marty Bilaong from Chikininin, Zaraga, Iloilo. Shoutout din po kay Tugonan Jomar Cañete from Lipa, Batangas. Shoutout din po sa Corpus family from Santa Maria, Pangasinan. Shoutout din po kay Alan Limpangog from Lapu-Lapu, Mactan, Cebu. Shoutout po kay Rinaldo Macion from Purok 2, Barangay Milagro, Ormoc City, Leyte. Shoutout po kay Rinante Reginio o Reginio Group. Shoutout din po sa mga anak ni Kabagis Edgar Cunag na sina Lovenia at Siger o Shiger. I-correct nyo na lang mga Kabagis pagkamali ako. Kay Skyler at kay Raiki Cunag from Bariles, Cebu. Shoutout din po kay Eltans from Kuwait. Shoutout din po kay Robelin de la Cruz ng Doha, Qatar. At sa asawa niya na si Danny Gatchalian ng Mindanao. Shoutout din po kay Percival Andres from Bubunan, Asingan, Pangasinan. Shoutout po kay Maestro Sabino Panugaling at Maestro Ploplo Ariel Saban. Shoutout din po sa Arminton family from Sugod, Cebu. Shoutout din po kay Jomar Zarate from Cainta, Rizal. So yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.